Isang panukala ang isinusulong sa Kamara laban sa mga kandidatong nagbibitiw ng misogynistic o discriminatory remarks sa kani-kanilang pangangampanya. Samantala, ilang kongresista nagpahayag ng pagtutol sa bagong memorandum ng Civil Service Commission. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Naomi, iginiit ng ilang kongresista na napapanahon na talaga na magpatupad ng mas mahigpit na batas laban sa mga umano'y bastos na politiko. Kaugnay niyan ay sa iba pang patungkol naman sa eleksyon ay may komento rin ang ilang mambabatas patungkol nga sa isang bagong kautusan ng Civil Service Commission. Sa gitna ng sunod na show cause orders na inilalabas ng COMELEC hinggil sa mga kandidatong nagbibitiw ng misogynistic o discriminatory remarks sa kani-kanilang pangampanya, nagpaalala ang ilang mambabata sa mga politiko na sana'y magsilbi silang tamang ehemplo. Si Gabriela Portilis Representative Arlene Brosas nanindigang dapat nang ituring bilang ground for disqualification ang pagbabanggit ng mga bastos na salita, karahasan at iba pang masasamang pahayag sa pangampanya ng mga kandidato sa eleksyon. Yan din anya ang layunin ng bagong panukalang batas na kanyang inihain na tinatawag na bawal bastos sa election bill. Suportado naman ito ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Anya, hindi maganda sa mga opisyal at nangangarap na maging opisyal namang nanggagaling ang mga sexist at lewd remarks. Bukas din sa naturang panukala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong. Pero pagdating naman sa isang bagong memorandum ng Civil Service Commission na nagbabawal kahit simpleng pag-like lang ng mga empleyado ng gobyerno sa mga social media post ng mga kandidato, hindi siya pabor. As a civil servant, if you are a regular employee of the government, I agree that you should not take part actively in partisan politics, meaning you don't campaign for any candidates. Pero yung simple like sa mga Facebook at saka mga accounts, that to me is overarching, it's too punitive. I hope that Civil Service Commission would reconsider their policy on this. Lahat yan, bastos, anti-corruption, dynasty, fake news. Kasi lahat tayo maapektuhan eh. Hindi maganda eh kung nagpapatawa sila. It's not kasi hindi lang naman puro matured na mga nakikinig sa atin sa paligid. Kita mo naman may mga bata, di ba? Pag nakita ng mga bata, yun ba dapat ang asal ng politiko? I don't think. Kahit na biro, hindi magandang biro eh. Talagang rampant yung ganitong mga pahayag, lewd remarks, sexist remarks na kumakalat. Actually, yan nga talaga yung gusto naming i-address. Kaya nag-file kami ng bill. Ito ay para sa amendments to the Omnibus Election Code. Kasi gusto nating baguhin talaga, yung nananalasa na kultura na ganyan. Naomi, kinilala rin naman ng mga kongresista yung active participation ng ating mga kababayan sa mga isyong ito. Kaya talagang mas natututukan at nabibring up. At ito nga nila yung mahalaga para sa mas magandang itatakbo ng ating lipunan para nga kung may mga magsusumbong na ating mga kababayan at kung talagang patuloy yung mga pagmamatsyag ng ating mga kababayan ay tiyak na magkakatuwang ang gobyerno at ang ating mga kababayan sa pagpapabuti ng sitwasyon sa ating bansa. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmora.